Nice to meet you all. Magtatanong lang sana ako kung may signal kayo. Pwede bang makitawag? Medyo naliligaw kasi kami. Alalahanin mo, Mark. Baka may makatulong sa atin kung paano makakalis sa lugar na ito. Tama na, kuya. Natatakot na po ako. Huwag ka matakot. Wala kami pinipili dahil uuwi na kami. Ala! Uuwi na kayo! Hindi kayo pwede umuwi dahil hindi pa tapos ang pista! Kung ikaw ay taga Maynila, ay napakasarap na magbakasyon sa probinsya, lalo na at ang pupuntahan mo ay pista sa isang baryo. Yun nga lang, napakahirap kung ikaw ay maliligaw papunta roon. Kabanong, ako nga pala si Ray, tubong taga Parañaque. 20 taong gulang na. Nais kong ibahagi ang aking karanasan nang minsan akong napunta sa isang pista sa isang baryo na talaga namang hinding-hindi ko makakalimutan. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Kabanong, madalas kong marinig na kapag madaling araw ka bumiyahe ay mabilis kang makakarating. Walang mabigat na daloy ng trapiko. Malamig pa ang simoy ng hangin at ang kalsada ay parabang ikaw lang ang nagmamay-ari. Pero nung madaling araw na yon, habang hawak ko ang manubela at sinisikap kong itutok ang ilaw sa makipot na daan ng probinsya, parang gusto kong kontrahin ang kasabihang yon. Tahimik sa loob ng aking sasakyan, maliban sa mahinang tugtog sa radyo. Nasa passenger seat ko si Santi, ang girlfriend ng classmate, best friend at kapwa ko professional taekwondo player na si Yago. Maganda si Santi kahit maliit. Mabait din siya pero kung minsan ay may kaartihan. Laki kasi sa yaman pero hindi siya anak ng kontraktor As usual, katabi niya si Yago. Sweet-sweetan sila habang natutulog dahil mahaba-haba pa raw ang biyahe namin. Sa tabi ko, sa driver's seat, nakaupo ang nakababata kong kapatid na si Mart, na ngayon ay nakadungaw lang sa bintana. Nakatitig sa mga punong tila nagsasayaw habang binabayo ng malamyang ihip ng hangin. Kuya, ilang oras pa ba? Malayo pa ba tayo? Medyo, tol. Sabi ni Yago, mga 3 oras lang daw mula EDSA hanggang sa bayan nila Pero parang, ang tagal na no? Mag-aalas 4 na ng madaling araw. Eksaktong alas 12 tayo umalis sa atin. Kaya siguro malapit-lapit na rin. Nakikita ko dito sa GPS Hindi ka naman naligaw, kuya? Hindi naman. Ewan ko, siguro. Ay teka. Tol! Yago! Gising ka muna dyan. Mamaya ka na yumakap-yakap dyan. Kayo talaga, painggit pa kayo I-check mo nga yung dinadaanan natin kung tama. Ay, naku sabi ko naman sa iyo, tol di ba? Matagal na ako hindi nakakawin sa probinsya namin. Kung nagbas tayo rekta na sa terminal Yun, matatandaan ko pa yun. Kabisado ko to dati Simula lang tong gubat na to. Maya-maya may makikita tayong malaking karatula papasok ng San Roquillo. San Roquillo? Yan ba yung pangalan ng baryo ninyo? Oo, Baryo San Roquillo.
sa probinsya namin sa may timog. Pero parang ang tahimik ngayon eh. Nasaan nga ba tayo? Pumasok na ba tayo sa malaking arko ng probinsya namin? Oo, kani-kanina lang bago ka namin gisingin. Ha? Ganun ba? Ang weird ah. Dati kasi sa pagkakatanda ko, sa bukana pa lang may karatula na tapos may mga nakapaskil na mga banderitas. Baka sa iba ka naman dumaan tol ah. Di, tama to. Tanungin mo pa tong kapatid ko. Saglit akong napasulyap sa kapatid ko, Kabanong. Kaya napansin ko na kakaiba na naman ang tingin niya sa paligid. Bata pa lang si Mart, alam kong merong kakaiba sa kanya. Dalawa lang kami nang magkasama sa bahay dahil nasa ibang bansa ang Mami Resty at Daddy Yo namin. Lagi siyang nagsasabi sa akin ng mga kung ano-anong hindi pangkaraniwan na nakikita niya. Pero hindi ko lang masyadong pinagtutuunan ng pansin. Masasabi kong active ang sixth sense niya o third eye. At malakas siyang makaramdam ng mga hindi magandang pangyayari. Pero ayaw kong mabuhay siya sa ganon. Kaya madalas kong hindi ini-entertain kapag nagsasabi na siya sa akin ng ganong bagay. O Mart, okay ka lang ba? Hindi kuya eh. Ang weird ng pakiramdam ko ngayon. May kakaiba sa paligid. Wala akong magilap na tao kanina pa eh. Di baka tulog pa yung mga tao. Maaga pa naman oh. Kaya matulog ka na rin muna. Nang makita kong pumikit ang kapatid ko, medyo nakampante na ako. Pero tama ang sinabi niya kanina dahil kahit ako, nararamdaman ko rin ang bigat sa paligid. Ang galaw ng mga punong kahoy ay parang may kakaibang pahiwatig. Ang hamog ay tila makapal at ang ilaw ng headlights ay parang kinakain pa rin ng dilim. Ang iri ng paligid simula nang pumasok kami sa arko. Pero hindi ko pinansin ang pakiramdam na yon. Nagpatugtog na lang ako ng masasaya habang patuloy na nagmamaneho at mabilis na tumakbo ang mga minuto na parang gulong ng sasakyan ko. Sa gitna ng nag-aagaw na liwanag at dilim, ay di ko kagad napansin ang nakaharang sa gitna ng daan. Napahinto ko at napadiin ang paa sa preno. Pare-pareho kaming nagulat na mga kasama ko sa loob ng sasakyan. Kasunod ang pagtingin sa harapan. Ilang metro mula sa kotse ay isang malaking puno ng akasya ang bumagsak na tila hinarangan ng kalsada. Tragis! Nakakagulat ka naman, tol! Bakit ka bigla-biglang nagpepreno? Teka, ano yung nakaharang sa daan? Puno? Oo, puno ng akasya yata yan eh. Pasensya na kayo sa biglang pagpreno ko ha. Hindi ko rin kaagad kasi napansin eh. Parang bigla na lang sumulpot dyan. Anak ng toko naman oh. Kamalas-malasan talaga nga naman oh. Sino kaya sa inyong tatlong may balat sa puwet? Huwag mong sabihin ako ha. Nakita mo na yung pet ko, baka makutungan kita dyan. Sorry naman, mahal. Hindi kaya kay Ray at Mart na lang? Maming kayo magkapatid. Sino sa inyo may balat? Uy, nakita mo na rin yung pet ko no? Palagi tayong sabay sa locker room eh. Saka, hindi namin lahi ang may balat. Kaya imposibleng meron si Mart. Natigilan na ako sa pagbibiro, Kabanong, pagkakita sa seryoso mukha ng nakababata kong kapatid. Para mawala ang takot niya, tinapik-tapik ko siya sa balikat saka nag-sign ng okay. Gumunti naman siya ng kaparehong sign, pero ramdam ko pa rin ang takot sa kanyang mga tingin. Lumabas ako ng sasakyan. Sinundan ako ni Yago at ni Mart. Si Santi naiwan sa loob habang hawak-hawak ang cellphone niya. Pero mukhang walang signal dahil kanina ko pa napapansin ng GPS na hindi na nakakasagap ng daan. Ang hamog sa paligid ay lalo pang kumapal at ang amoy ng lupa ay tila ba bagong galing sa ulan. Lumapit ako sa puno
malalaki ang sanga nito. Pero nakapagtataka dahil ang katawan ng puno ay parang sinunog at sinadya talagang itumba sa gitna ng kalsada. Itim na itim ito at may amoy na parang pinaghalong abo at bulok na karne. Kuya, tingnan nyo yung mga uwak ko. Sabay-sabay kaming napatingala. Pagtingin ko sa itaas, doon ko lang napansin na napakaraming uwak ang nagliliparan sa paligid. May ilang mga dumapo sa mga sanga, habang ang iba naman ay umaatungal sa dilim. Hindi lang 10 o 20, kundi halos 100 yata ang mga ito na parang nagbibigay ng paywatig. At ang creepy lang dahil ang mga mata nila na natatamaan ng ilaw ng kotse ay mga namumula. Shh! Daming uwak. Pwede bang baguhin ng isa? Huwag kayong lalapit sa kanila, kuya. Bumalik na tayo sa loob ng kotse, please. Sinunod ko kagad ang sinabi ni Mart Cabanong. Bumalik kami sa loob ng sasakyan habang pare-parehong nakatingin sa nakatumbang puno at mga uwak na nagliliparan. Napatingin ulit ako kay Mart. Pero halatang kabado pa rin siya kaya muli kong tinapik. Huwag ka mag-alala, tol. Kasama mo ang kuya. Salamat, kuya. Okay guys, hindi nagana ang GPS so anong plano? Ang alam ko may alternative na daan bago mag-arko. Pwede tayong bumalik doon tapos doon tayo dumaan. Magtanong-tanong na lang tayo. Nakakapagtaka talaga na walang signal sa area na to O sige, ganun na lang ang gawin natin. Agad kong minaniobra ang kotse. Habang papatras ako, nagsimulang magliparan ng mga uwak. Tila nag-aagawan sa ibabaw ng punong bumagsak. Ang mga pakpak nila ay nagbabanggaan at ang tunog ay parang mga latigong naghahampasan. Habang patras kami, ay bigla kong napatingin sa side mirror. Napansin ko mula sa hindi kalayuan na parabang merong imahe. Isang anino na nakatayo sa likod ng puno. Hindi ko masyadong nakita ang muka, pero ang katawan nito ay mahabang payat at tila nakabaluktot. Napakurap mata ko at bigla yung nawala na parang bula. Ay, naku, guni-guni ko lang pala. Hindi yung guni-guni, kuya. Kinabahan man ako, hindi ko na lang din masyadong pinansin ang mga sinabi ni Mart. Mabuti na lang talaga at sanay na ako sa kanya sa tuwing may mga ganito siyang binabanggit. Nagtuloy-tuloy na kami para makabalik sa arko at tunguhin ang sinasabing daan ni Yago. Pero halos pasikat na ang araw ay hindi pa rin namin yun nakikita. Gising na ang lahat ng mga kasama ko, Kabanong. Kaya napapansin din nilang parang ang tagal na namin na tinatahak ang daan. Ray, parang paikot-ikot na tayo. Talaga ba? Parang hindi naman. Paikot-ikot talaga. Nadaanan na natin kanina yung mahabang tulay na yun Yung mga punong pare-parehong parang may hiwa sa balat. Ilang beses na nating nadaanan Pati yung mga pose ng kuryente na may nakapaskil na luma at kupas na tarpaulin. Ganun na ganun. Saka yung nilulumang simbahan. Ha? Talaga? Hindi na ako nakapagsalita dahil pagkalagpas namin sa mga kabahayan sa hindi kalayuan, ay muli nga naming nadaanan ng mahabang tulay. Gulat akong napatingin sa GPS ng kotse pero wala pa ring signal. Nagtuloy-tuloy pa ako hanggang sa mapansin kong tama nga ang mga sinabi ni Santi. Napatingin din ako ulit kay Mart, pero wala siyang kibo. Mahalata lang na natatakot siya dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi to pwedeng mangyari. Bakit parang paikot-ikot nga lang tayo dire-diretso lang naman ang pagmamaneho ko? Yan nga yung simbahan na nadaanan natin kanina di ba? Yung may kakaibang krus. Oo. Tingnan nyo, at 2 pahigang linya ng krus. Normal ba yung ganyan? Hindi siyempre. Hindi kaya pinaglalaruan tayo ng engkanto?
O sige, isang pasada pa. Testingin natin guys. Kalma lang kayo ha. Habang mabagal na nagmamaneho ay napatingin ako sa simbahan. Ang krusatory nito ay may 2 pahigang linya at ang ibabaw ay tila may tumutulong itim na likido. Parang dugong malapot. Sa gilid ng simbahan may daan papunta sa tulay at doon kami dumaan kanina. Sa isip ko, baka makalabas kami kung babalikan lang namin ang direksyon. Pero nang umikot kami, bumalik pa rin kami sa parehong simbahan. Pangatlong ulit na yon. Hanggang sa nagpang-4. Hanggang sa maramdaman kong unti-unti na akong kinikilabutan, Kabanong. Huminto kami sa tapat ng simbahan para makahinga at makapag-isip ng tama. Hindi na kasi talaga maganda ang pakiramdam namin pare-pareho. Kuya Ray, hindi tayo basta-basta makakalis sa lugar na to. Tol, anong ibig mo sabihin? Sabi ko sa iyo kanina, di ba kuya? Pag na tayong tumuloy, tatakot ako kuya. Huwag ka mag-alala, okay? Dahil makakauwi tayo. Tamang sinabi ni Yago, baka naiengkanto lang tayo. Siguro guys, dapat tubarin natin yung mga damit natin at balik na rin. Di ba, ganun yung ginagawa kapag naliligaw at pinaglalaruan ng engkanto sa daan? Pinipilit kong maging mahinahon dahil bukod kay Mart, nakikita ko rin sa mukha ni Santi at Yago ang takot. Nanghuhubarin na namin ang mga damit para sana baliktarin, may bigla akong nakitang liwanag sa likuran. Napalingon kami lahat doon hanggang sa makita namin ang itim na Pajero. Huminto yun sa likuran namin at may lumabas sa driver's seat. Isang matangkad at maskuladong lalaki na parang bouncer. Walang kumilos sa amin dahil sa takot. Pinagmasdan lang namin yon na naglakad papunta sa amin hanggang sa huminto sa gilid ng inuupuan ko. Pagkalaon ay kumatok ang Ginoo. Kaya marahan kong binuksan ang bintana. Magandang araw ho, sir. Nako, wag mo na akong tawaging sir. Kuya Riv na lang. Sir, Kuya Riv, ako naman si Ray. Itong kapatid kong si Mart at sa likod sina Santi at Yago. Nice to meet you all. Magtatanong lang sana ako kung may signal kayo. Pwede bang makitawag? Medyo naliligaw kasi kami. Kasama ko yung misis ko at ang anak ko. Pati yung yaya ng anak ko. Makikifesa sana kami sa San Ronquillo. Dapat kanina pa kami naroon Ang kaso hindi na namin malocate. Naku, gustuin ko man kayong tulungan, Kuya Riv, pero same tayo ng situation. Naliligaw din kami. Pareho tayo ng problema. Kanina pa rin kami paikot-ikot dito Magbabaliktad na nga kami ng damit kasi ganun daw yun. Ayaw ko kayong paasahin pero hindi siya effective. Tingnan mo tong damit ko. Kanina pa to nakabaliktad Ginawa na namin talaga ang lahat pero wala pa rin. Napatingin ako kay Mart na kabado pa rin ang muka. Pagkatapos ay nilingon ko rin sina Santi at Yago mula sa rearview mirror ng kotse. Pare-pareho kaming hindi na alam ang gagawin. Kaya lumabas na ako ng kotse para formal na makausap si Kuya Riv. Ganun na rin ang ginawa ni Yago. Habang sina Santi at Mart ay naiwan lang sa loob. Nag-usap-usap kami para mag-isip ng kung ano ang gagawin. Ano rin ba kayo napunta dito, Kuya? May nadaanan din ba kayong punong natumba? Oo, puno ng akasya. At parang sinunog. Pagdaan namin dun, may mga awak din na nagliliparan. Matapos nun, paikot-ikot na kami at paulit-ulit yon na parang niloloko kami ng daan. Dito na nga naisip ni Yaya din na baka naengkanto kami. Habang nagkukwento si Kuya Riv, ay gulat na gulat kami ni Yago habang nagkakatinginan. Ganun na ganun din kasi ang nangyari sa amin bago mapadpad sa kakaibang lugar na ito. Tila
Nilamo ng saglit na katahimikan ng paligid at tanging hampas ng malamig na hangin at kaluskos na mga dahon lang ang naririnig. Sa likod namin kung saan nakatirik ang lumang simbahan ay naramdaman kong tila may nagmamasid. Napalingon ako roon, pero nawala na naman ito na parang bula. Bakit nanahimik kayong dalawa? Ganun na ganun din kasi yung nangyari sa amin, kuya eh. Pabalik na sana kami para hanapin yung arko, pero hindi na namin nakita. Pareho pa naman tayo ng pupuntahan sana. Taga ron kasi sa San Roque tong si Yago. Makikifiesta rin pala kayo. Oo, Kuya Rib. Ang tagal ko na rin di nakakauwi sa amin eh. Ganun pala. Teka, may nadaanan din ba kayo mga kabahayan dun sa bandang mahabang tulay? Oo, kuya. May mga nakita nga kaming kabahayan doon kanina. Nagpunta na ba kayo ron? Hindi pa nga eh. Subukan kaya natin magpunta ron. Ano sa tingin nyo? Pwede naman. Paano kung wala ring tao? Napansin ko kasi na kanina pa tayo paikot-ikot eh. Pero wala pa ako nakikita kahit isang tao. Oo nga, no? Hindi ko naisip yun, ah. Actually, napansin din namin ng asawa ko yan. Pero kanina, pagkatapos namin magbaliktad ng mga damit, sinabi sa amin ni Yaya din na may nakita raw siyang mga tao sa banda roon. Sa mga kabahayan nga. Pupunta na sana kami ron kanina pero nakita ko yung sasakyan nyo. Kaya sinundan muna namin kayo nung huminto kayo rito sa simbahan. Ganun pala. Ang weird ng simbahan dito eh, no, kuya? Oo nga eh, parang kulto. Yun nga rin po naisip namin. Ay, mabalik nga pala tayo dun sa sinasabi mo, kuya. Punta na ba natin yung kabahayan doon? O sige, mauna na lang kami tapos sumunod na lang kayo. Pero kapag nakipag-usap dapat, magkakasama tayo ha. Ang payo ko lang sa inyo, maging mapagmasid kayo sa paligid. Tatapatin ko na kayo. Kakaiba ang pakiramdam ko sa lugar na ito. At ayaw ko mapahamak tayo pare-pareho. Kung may mga dala kayong armas dyan, katulad ng baril o kutsilyo, mas mabuting isiksik nyo na sa mga gilid-gilid nyo para mas makasiguro tayo. Sige kuya, salamat. Kayo rin po ay mag-ingat ha. Lalo na po't kasama niyo pa pala yung anak niyo na bata pa. Salamat, Yago. Pero huwag nyo kaming masyadong alalahanin dahil pareho kaming retired army ng asawa ko. Meron din kami mga dala. Kaya kung may mangyayari, hanggat maaari, huwag kayong lalayo sa amin ha. Pero sa nakikita ko sa hubog ng mga katawan nyo, mga mukha kayong atleta eh. Opo, kuya. Pareho po kaming professional taekwondo player ni Yago. Mabuti naman kung ganon. Kayang-kaya nyong ipagtanggol ang sarili ninyo. Basta, ingat-ingat tayo lalo na't may mga kasama tayo mga mahal sa buhay. Sige po, kuya. Salamat uli. Walang anuman. O tayo na. Napatango kami ni Yago at pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay bumalik na kami sa sasakyan. Nauna na nga ang pajero na sinundan namin katulad ng napagkasunduan. Tinungo na nga namin ang nasabing mga kabahayan na nakita namin kanina. Habang papalapit, ay unti-unti kaming nakakarinig ng mga boses ng tao. Dahil dito, ay pare-pareho kaming nabuhayan. Bukod sa iilang boses ng tao, tila unti-unting lumalakas ang tugtugin. Halatang merong nagsisimulang kasiyahan kasabay ng sigawan at tawanan ng mga tao. Mukhang fiesta rin dito ah. Tingnan nyo oh, may mga banderitas din. Saka may mga nakalatag na mesa roon. Ba, oo nga no. Paano naman love? Dito talaga yung lugar nyo. Hindi love eh. Medyo sibilisado na yung sa probinsya namin. Tingnan nyo naman yung mga naroon no. Parang makaluma sila manamit at umasta. Pero in fairness ha, mukhang masaya eh. At least, may nakita na tayo mga tao. Tol, Yago, tandaan mo yung sinabi ni Kuya Riv ah. Ay, oo nga pala. Don't worry tol, akong bahala. Can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. Loko-loko, magsirisok nga.
Ito naman, pinapalight ko nga lang yung situation natin eh. Okay, sige. Wala na nagsalita sa amin, Kabanong. Ilang saglit pa, habang papalapit kami ay may napansin akong kakaiba mula sa hindi kalayuan. Napatingin din sa bandang kanan si Mart, kaya nakita niya rin ang nakita ko. May iilang kababaihan na naglalakad papunta sa isang malaking bahay. Lahat sila ay mga nakaputing bestida na parang magsisimba. Dahil doon na ako nakatuon kaya di ko na namalayang nakahinto na pala ang nasa unahan. Mabuti na lang ay humawak sa akin ang bunso kong kapatid kaya mabilis kong naipreno ang kotse. Uy, tol! Focus naman sa daan! Ano ba tinitingnan mo dyan sa kanan, ha? Ha? May nakita kong mga kababaihan dun eh, oh. Ha? Wala naman ako nakita. Ikaw ba, love, may nakita? Wala rin. Maaksidente pa tayo niyan eh. Pasensya na, tol, ah. Habang nakapreno kami sa gitna ng makipot na daan, ang mga tao sa nagsisimulang kasiyahan ay biglang natigilan. Nakapaling ang lahat ng mga ulo sa direksyon namin. Walang gumagalaw at walang salita. Tanging tugtog lang ng masayang musika sa di kalayuan ang tila nagtutuloy-tuloy. Nang gumalaw na ang kotse ni Kuya Riv sa unahan namin, ay sumunod na rin kami kaagad. Dahan-dahan kong pinaandar ang sasakyan. Sa bawat paglapit namin ay unti-unti na rin gumagalaw ang mga tao at nakakanya-kanya ng balik sa kung ano-anong kaabalahan. Pagdating namin sa mismong mga kabahayan ay agad kaming sinalubong ng isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng maayos na damit. Purong puti ang buhok at may suot na kwintas na gawa sa mga buto ng hayop. Naunang bumaba ng sasakyan si Kuya Riv, kaya paghinto ng kotse namin ay sumunod na ako pati si Yago. Pinakandado muna namin kay Santi at Mart ang pinto bago lumapit sa mga nakatatanda. Nang magkakaharap na kami, ay napatingin ako sa matandang lalaki. Napansin ko na parang may kakaiba sa mga mata niya. Para kasing magkaiba ang kulay nito. Meron siyang dalawang alalay sa likuran. Ang isa ay 4 feet lang ang laki na matabang lalaki, habang isa ay matangkad pa kay Kuya Riv. Pero sakto lang ang hubog ng katawan. Nakakatakot lang dahil may hawak yon na pangkatay ng hayop. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa sandata ng Ginoo na mahinang hinahampas-hampas sa mga palad niya. Kahit kinakabahan, ay pinilit kong maging postura at umaktong hindi natatakot. Tumayo kami ng best friend ko sa likod ni Kuya Riv. Magandang araw ho. Ako si Riv. Ito mga kasama ko ay sina Ray at Yago. Magandang umaga rin sa inyo, mga anak. Maligayang pagdating sa aming pista at ikinagagalak ko rin kayong makilala. Ako naman si Mang Amon, punong tagapangalaga ng Baryo Linggit. Masaya ho kaming malaman na pista rin pala rito. Pero gusto ko lang hong ipaalam na hindi kami makikipista sa inyo. Hindi no ako magpapaligoy-ligoy pa. Naliligaw kasi kami at hindi namin alam kung saan pupunta. Baka maituro niyo sa amin ang daan papunta sa Baryo Ronquillo. Sinasabi ko na nga ba't naliligaw kayo? Nagmakasakali lang ako na baka naisipan niyong makipista sa amin. Fiesta rin po talaga yung pupuntahan namin eh. Pero hindi ho rito. Naligaw lang ho kami. Paano niyo nalaman na naliligaw kami? Kanina pa kayo napapansin itong isa sa tauhan kong si Butchok. Ilang beses na raw siyang nakakita ng dalawang sasakyan na pabalik-balik sa tulay. Wala naman kasi halos na dumaraan dito. Sobrang dalang. Ganun ho ba? Oo, iha. Hindi kayo ang unang dumaan dito sa Baryo Linggit para magtanong ng ganyan. Hindi rin namin alam pero kapag ganitong araw talaga ng pista, may mga naliligaw talagang mga tagalabas.
Ganun talaga, anak. Minsan, pinipili ng daan kung sino ang dapat makarating sa kung saan siya patutungo. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman. Huwag kayong masyadong mabahala. Dahil kasama naman talaga sa buhay ang pagkaligaw. Lahat tayo ay dumaraan sa ganoong proseso. Pero ang importante ay makabalik. Kung makakabalik. Mawalang galang na ho, Mang Amon. Alam niyo ho ba ang daan papunta sa Baryo Ronquillo? O naman, isa lang naman ang daan dito palabas. Hindi lang siya nakikita ng marami kaya mas madalas na may naliligaw kapag napapadpad dito. Pwede ho bang ituro niyo sa amin? Nagmamadali ho kasi kami. Baka nag-aalala na rin yung mga taong naghihintay sa amin. Ay, huwag kayong mag-alala. Ituturo ko mismo sa inyo ang daan. Pero halina muna kayo at magpahinga. Saka na natin pag-usapan yan. Hindi magandang magbiyahe ng pagod ng isip at utak dahil baka mas mapahama kayo sa daan. Total nandito na rin naman kayo. Saluhan niyo muna kami sa pista kahit hanggang tanghalian lang. Pangako. Ako at itong si Butchok at Naknak ang maghahatid sa inyo. Nagkatinginan kami ni na Kuya Riv at Yago Cabanong na parang nagbabasahan ng mga sinasabi ng mga mata namin. Alam kong katulad ko, may pagdududa rin sa puso ng mga kasamahan ko. Pero sa nararamdaman ko sa paligid, kapag hindi kami nakiayon sa gusto ni Mang Amon, ay tila magkakaroon ng hindi magandang mangyayari. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Kuya Riv. Pagkatapos ay pasimple siyang tumango sa amin bago sagutin ang tanong ng matandang lalaki. Magandang ideya po ang naisip niyo, Mang Amon. Salamat po sa concern at payag na po kami. Pero hanggang tanghali lang po sana ha. Kasi katulad ng sinabi ko, baka nag-aalala na rin yung mga naghihintay sa amin doon sa Baryo Ronquillo. Ay, oo naman. Meron din namang kasiyahan dito kahit tanghali. Sa katunayan, ngayong alas 6 ay magsisimula na sila roon sa maliit na plaza. Aayain ko sana kayo pero wag na muna dahil mukhang mga antok at pagod kayo Sige na, magpahinga kayo at kumain para may lakas mamaya pag alis ninyo. Tatawagin ko lang po yung mga kasama namin. Kung ayos lang po sana, meron ba kaming bahay na pwedeng pag-stayan hanggang mamayang tangali? Sa bahay na lang, pwede kayo ron. Nagtanguan na kami bago bumalik sa sasakyan. Bago ko buksan ang pinto ay kinausap ko muna si Yago ng masinsinan. Pinaalalahanan ko siya na mag-ingat dahil iba talaga ang vibes ko sa lugar na yon. Nang pababain na namin ng kotse sina Santi at Mart, ay tila natakot ang bunso kong kapatid. Kuya, natatakot ako sa lugar na to Umalis na tayo sa lugar na to. Tol, aalis din tayo kagad, promise. Kailangan natin makisama sa mga taong yun para makaalis na tayo sa lugar na to. Hindi nila tayo paalisin. Mart naman, sabi ko naman sa'yo na huwag kang matakot dahil kasama mo ko Maniwala ka, paalisin nila tayo. Hanggang tanghalian lang tayo dito. Magpapahinga lang tayo sa bahay ni Mang Amon at makikipista saglit tayo tapos aalis na tayo. Kailangan natin pare-pareho makaidlip at makahinga ng maayos. Dito na lang ako sa kotse, kuya. Ayaw ko lumabas sa kotse, please. Huwag mo na akong pilitin na lumabas dito. Okay, sige. Pero huwag kang aalis dito kahit na ano mangyari Hindi na sumagot ang kapatid ko. Pinagsaran niya lang ako ng pinto. Pagkatapos ay saka niya sinuot ang headset at pumikit. Napabuntong hininga na lang ako, Cabanong. Bago sumunod kina Santi at Yago na kasama na ang mag-anak ni Kuya Riv. Ayaw ko man sanang iwan sa kotse ang kapatid ko pero wala na akong nagawa. Naglakad na rin ako hanggang sa makarating kami sa bahay ni Mang Amon.
Maayos naman ang tahanan ng Ginoo. Kahit may kalumaan ng bahay niya, ay malinis ito sa loob at malawak. May 3 silid pero ayon sa kanya ay isa lang ang nagagamit dahil patay na ang kanyang mga anak. Bali sa kabilang kwartong nasa unahan ay sina Kuya Riv, Ate Vera, Aling Din at Dong Yan ang gumamit. Kami naman ni Santi at Tiago ang nasa dulong silid na malapit sa likod bahay. May almusal na tinapay dyan sa kusina. May palaban na rin. Magtimpla na lang din kayo ng inumin yung kape o gatas. Hindi naman kaya tsaa. Kompleto yan dyan. Kung gusto nyong makisaya ron sa plaza, pwede naman pero mas maigi na umidlip muna kayo. Lalo na't mukha kayong puyat lahat. Gigisingin ko na lang kayo kapag tanghalian na. At huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito sa bahay ko. Sige po, maraming salamat po. Ay, siya nga pala. Pagpasensya nyo na rin yung mga taga rito kung medyo nakakailang silang tumitig. Bibihira kasi kami makakita ng ibang tao. Kaya ganon. Ay, sige na. At maiwan ko na kayo riyan para makapagpahinga kayo pare-pareho. Pag-alis ni Mang Amon ay nag-usap-usap nga kami ni Kuya Riv. Nag-iingat kami dahil medyo kaduda-duda ang kabaitan na ipinapakita ng pinunong baryo. Sinunod namin ang payo ni Kuya Riv na huwag kaming sabay-sabay na umidlip. Kaya nung nasa kwarto na kami ni Santi at Tiago ay nag-usap-usap muna kaming 3. Pero magsisimula pa lang ako sa pagkukwento ay narinig ko na kagad ang paghilik ng 2. Walang niya talaga itong magjowang to. Parang kanina lang, takot na takot pa sila eh. May pasabi-sabi pang huwag na kami umidlip at magkwentuhan na lang. Tapos mamukat-mukat mo eh, nagpapalitan na ng hilik. Naknanto ko talaga to. Santi! Tiago, huy! Tumayo ako't sumilip sa bintana. Mula roon ay tinanaw ko ang paligid. Kita ang plaza kung saan naroon na ang ilang mga batang naglalaro. Mga matatandang nagsasayawan at nagkakantahan. Ramdam na ramdam man ang pista sa lugar pero kakaiba pa rin ang dating nito sa akin. Napagawi ako ng tingin sa kabila kung saan naroon nakapark ang sasakyan namin. Nakita ko si Mart na naka-headset pa rin at nakapikit. Napabuntong hininga na lamang ako at muling iginala ang mga mata. Hanggang sa makita ko ang malaking bahay kanina. Naglabasan na kasi roon ng mga babaeng nakasuot ng puting mga bestida. Para sila mga robot na naglalakad papunta sa kung saan at nagulat ako nang sabay-sabay silang napatingin sa akin. Sa takot ay hinawi ko pasara ang bintana at saka naupo sa lumang sofa. Napabuntong hininga na naman ako at nagmuni-muni hanggang sa makatulog na lang ako ng di ko namamalayan. Dala na rin kasi ng antok. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa malakas na katok sa pinto. Sabay-sabay kaming nagmulat ng mga mata ni Santi at Tiago. Pagbukas namin ng pinto ay nakangiti na si Mang Amon. Inimbitahan niya na kami na dumalo sa tanghaling pagtatanghal na may kainan at iba pang kasayahan. Dinala kami ni Mang Amon sa plaza, kung saan may malaking kubol at lamesa ng pagkain. May lechon, suman, puto at mga inumin. Ang mga tao ay kitang-kita ang matinding kasiyahan. Pero para sa akin ay kakaiba ang mga galaw nila. Parang sinusukat nila kami ng tingin. Mula ulo hanggang paa. Makakatabing naupo si Kuya Riv, Ate Vera, Aling Din na bitbit ang batang si Dong Yan. Kami rin ni Santi at Tiago ay nagtabi-tabi. Upo kayo! Upo kayo mga anak! Kumain muna kayo at magpakabusog. Dahil dito sa Baryo Linggit ay hindi namin hahayaang magutom ang kahit na sino. Salamat po. Ako na lang po ang kukuha ng pagkain ko. Eh teka, nasaan yung isa niyong kasama? Bakit mukhang kulang kayo dyan sa upuan ninyo, ha, Ray?
Nasa kotse po yung kapatid ko. Ahatiran ko na lang po mamaya ng pagkain pagkatapos ko. Ay, ganun ba? Ay, sige. At kumain lang kayo ng kumain dyan, ha? Bawal ang hindi kakain. Sasama loob ko niyan. Lalo na nung nagluto. Bilang pagrespeto ay nagsandok na nga kami ng pagkain. Mukha rin naman kasing malinis at hindi gawa sa kung saan ang mga nakahain. Nang matikman namin ang mga ito, ay talaga namang masasarap lahat, lalong-lalo na ng lechon. Nagpatuloy lang kami at habang kumakain ay nagsimula na rin ng ilang pagtatanghal sa plaza. May mga batang sumasayaw, may kabataang nag-aawitan at may mga edad na nagsadula. Nagkatinginan kami mga dayo dahil kakaiba ang pagsasadula. Para itong ritual na nakakakilabot, lalo na nang magsali na ang isang alin ng tila dugong likido sa mangkok. Ininom yun ng isa kahit pa lumalagpas-lagpas sa bunganga. Anong ginagawa nila? Pasensya na mga amo na pero nakakatakot tingnan. Yan ang pinakamahalagang parte ng pagdiriwang dito. Ginaganap kasi ang ritual para alalahanin ang pagbabalik ng mga ninuno namin. Pagbabalik po ng mga ninuno? Sa bawat pista, bumabalik sila para magpasalamat. Kaya kailangan naming maghandog ng kasiyahan at pagkain para hindi sila magalit. Sinong bumabalik? Yung mga ninuno nyo? At saka, anong para hindi sila magalit? Habang nakikinig kami ng paliwanag ni Mang Amon sa tanong ni Kuya Riv, napansin kong ang ilan din sa mga naroon ay may hawak na ngang mangkok na kulay dugo. Ipinapahid nila sa kanilang noo ang mga ito habang sumasayaw. Dahil dito ay nagkatinginan kami ni Yago at napabulong ako sa matalik kong kaibigan. Dugo ba yung pinahid nila sa noo at ininom? O kakulay lang? Ewan ko. Ang sarap mo rin talagang kausap minsan no? Hindi ko naman kasi talaga alam, tol. Bakit kasi ako tinanong mo? Tanong kaya natin kay Mang Amon. Itatanong nga sana namin pero mas napaling na ang atensyon ko sa mga taong nagsasayaw. Ang ilan sa kanila ay napansin kong tila namumuti na ang mga mata at ang mga dila ay nangingitim na. Nangilabot ako lalo na nang marinig namin ang biglang pagpalaho ng pag-iyak ni Dongyan. Doon tuloy napunta ang atensyon ni na Kuya Riv, Ate Vera at Aling Din. Kaya di na nila napansin ang kakaibang ikinikilos ng mga tao. Bumalik na tuloy muna sila sa bahay ni Mang Amon para patahanin ang umiiyak na bata. Eksaktong pag-alis nila ay bigla namang tila sumabog ang hiyawan ng mga taong nasa plaza. Nagulat kami ni na Santi at Yago. Simulan na ang sayawan ng lahat! Muling tumugtog ang tambol. Ang mga tao ay sumayaw ng paikot-ikot na parang mga alon ng apoy. Simula bata hanggang matanda. Hindi na ako nakaimik dahil ibang-iba talaga ang pakiramdam ko sa mga nangyayari. Sobrang creepy. Pero nang tingnan ko sina Santi at Yago ay tila aliw na aliw sila. Simula pa lang yan. Mamayang gabi, mas maganda ang kasiyahan. Ganito rin kasaya yung pista sa amin dun sa Barrio Ronquillo. Maliban lang po dun sa mga parang nagri-ritual. Ang saya talaga ng mga ganap sa probinsya Pwede naman kayong manatili rito hanggang bukas, kung gusto niyo. Wala naman pong problema sa amin ng girlfriend ko. Uy, Tol, baka mag-alala yung mga taong pupuntahan natin sa inyo. Ay, kung sa bagay. Naputol na sa pagsasalita ang best friend ko Kabanong dahil may batang tumakbo papunta sa amin. Narinig kong sinabi niya na parang may nangyayaring kung ano sa kapatid ko. Kaya dali-dali kaming tumakbo papunta sa kotse. Ganun na lang ang gulat nang makita si Mart na tila namumuti ang mga mata.
Naninigas din ang kanyang mga kamay habang bumubula ang bibig. Diyos ko po, anong nangyayari sa iyo, Mart? Tay, inatake ng epilepsy ang kapatid mo. Ha? Wala naman siyang ganun sakit Binuksan kaagad ni Santi ang pinto at binigyan ng paunang lunas ang kapatid ko. Mabuti na lang talaga ay nurse si Santi kaya may ideya siya sa pagsasagawa ng first aid. Itinagilid niya si Mart at siniguro nitong hindi makakagat ang dila. Maya-maya ay sumuka na siya at unti-unti nang nawala ang paninigas ng katawan at mga kamay. Pagdilat ng mga mata niya ay iyak siya ng iyak na hindi namin alam kung bakit. Ano ba nangyari, Mart? Bakit ka umiiyak? Halika, at dadalhin ka namin sa ospital. Mas maiging dalhin mo na muna siya kay Inka Mona. Pinsan kayo na manggagamot, kaya huwag kayong matakot. Kung dadalhin niyo siya sa ospital, siguradong malayo pa yun dito. Kaya mas mainam na doon na muna siya sa bahay at papupuntahin ko ang pinsan ko. Dahil na rin sa takot ko para sa buhay ng aking kapatid, hindi ko na masyadong napag-isipan ng tama. Sumang-ayon na lang ako at dinala si Mart sa bahay ni Mang Amon, kahit tila labag sa loob niya. Hindi na rin naman na siya nakatutol dahil alam kong nangihina siya. Halatang halata naman sa kanyang mukha. Pagdating namin sa bahay ay nakita naming nakaayos sina Kuya Riv at ang kanyang pamilya. Nakaredy na sila sa pag-alis kaya medyo nakaramdam ako ng lungkot at takot. Alis na kayo, Kuya Riv? Oo. Pasensya na kung hindi na namin kayo mahihintay, Ano bang nangyari? Si Mart po kasi, hindi ko rin alam eh. Kaso kung dadali namin siya sa ospital, aabutin pa ng ilang oras. Kaya magbabaka sakali na lang kami sa pinsan ni Mang Amon. Oo nga eh. Wala nga malapit na ospital sa lugar na ito. So, paano? Mag-iingat kayo rito Yung bilin ko sa inyo, tatandaan nyo palagi. Kayo rin, Kuya Riv. Mag-iingat po kayo. Pagdating ni Mang Amon kasamang matandang babaeng sinasabi niyang manggagamot, ay nagtungo na kami sa kwarto para i-check si Mart. Hindi ko na narinig ang naging usapan nila sa labas, pero nakita ko na sinamahan ni na Mang Amon, Butchok at Kadnat sina Kuya Riv. Nag-focus na rin ako sa ginagawang panggagamot na matandang babae sa utol ko. Dahil naiisip ko na baka may kung anong gawin siya. Ang magjowang Santi at Yago naman dahil sa pagkainip kaya nagpunta muna sa plaza para makisaya sa mga tao. Makalipas ang higit kalahating oras, nakita kong tila guminhawan nga talaga ang pakiramdam ni Mart. Kaya nakahinga na rin ako na maluwag. Nagpasalamat ako kay Inka Mona nang umiti sa akin bago magbilin na painumin ng tsaa mamaya ang kapatid ko kapag nagising na. Mas makakatulong daw yun para maging mahinahon ng kanyang isip. Pag-alis na manggagamot ay nahiga ako sa lumang sofa at pinagmasdan si Mart. Napabuntong hininga ako dahil nag-aalala pa rin ako sa lagay niya. Lalo na kanina nang makita ko siyang inaatake ng epilepsy. Paano siya nagkaroon ng epilepsy? Mukhang kailangan ko talagang ipacheck up ang kapatid ko pag uwi namin. Kailangan ding malaman nila mami at daddy ang tungkol dito. Sa kakaisip ko, hindi ko na rin namalaya na nakaidlip na pala ako. Nagising na lang ako na madilim na sa labas. Nakita ko kasi dahil sa nakabukas na bintana. Napabalikwas kaagad ako ng bangon sabay tingin sa relo ko. Eksaktong 6:00 na ng gabi nang magising si Mart. Wala naman siyang masyadong reaksyon. At katulad ng bilin ni Inka Mona, nagtimpla ko ng tsaa at ipinainom sa kanya. Pinakain ko na rin siya hanggang sa muli siyang makatulog. Paglabas ko ng kwarto para sana magbanyo, ay nakita ko si Mang Amon nakapapasok lang. Kamusta na kapatid mo? Ayos na po siya. Nagapunan na siya at nakatulog ulit.
Salamat po pala kay Inkamo na. Magaling po talaga siya. Ay, oo naman. Numero unong manggagamot ang pinsan kong iyon dito sa lugar namin. Kaya nga po eh. Kumusta po pala si Kuya Riv? Nakaalis na po ba sila? Gusto rin man sanang manatili rito ng mga yun ang kaso lang, nagmamadali rin talaga sila eh. Sayang. At hindi ako nakapagpaalam na maayos. Ayos lang yon. Magkikita rin naman uli kayo eh. Po? Wala. Mas maigi na pumunta na tayo sa plaza habang nagpapahinga ang kapatid mo. Total dito naman na kayo magpapalipas ng gabi. Di magpakasaya ka na at makipista. Kaya nga po eh. Tiningnan ko lang ulit ang natutulog kong kapatid at pagkatapos ay sumama na ako kay Mang Amon papuntang plaza. Nang naroon ay nagulat ako sa nasaksihan ko. Mas naging creepy na kasi sila kumpara nung umaga. Karamihan ay mga nakamaskara na. Ang ilan sa mga babae ay walang saplot at ang mga kalalakihan naman ay nakabahag na lang. Hindi ko alam kung saan unang titingin. Sa mga taong sumasayaw ng paikot-ikot na parang alipin ng isang ritual o isang batang umiiyak na pilit na hinahatak papasok sa gitna ng apoy. Mang Amon, ano pong nangyayari? Teka, hindi ba si Dogyan yung batang yon? Paglingon ko sa matanda ay nangilabot akong bigla. Kanina lang kasi ay nakangiti pa siya at parang maamong tupa. Pero ngayon ay tila nagbabago na ang itsura niya. Tila nagiging isa ng mabangis na leon. Habang nasisinaga ng lampara ang mukha niya, nakikita ko ang unti-unting pagitim ng balat at paghaba ng ngipin. Ang mga mata niya ay nagiging mapula na parang asong gutom sa dugo. Tumingin lang siya sa akin at naglakad papunta sa apoy kung nasaan ang batang umiiyak. Nagkurap-kurap ako ng mga mata. Sa pag-aakalang ilusyon lang ang lahat at nananaginip lang ako. Pero nang makita kong totoo ang mga nangyayari ay naisip ko rin kaagad ang mga kaibigan ko. Nasaan sila Santi at si Yago? Anong nangyayari dito? Dito kami, Ray. Anong nangyayari sa mga tao rito? Si Dongyan ba yung batang hinahatak nila ngayon? Oo nga eh. Teka, nasaan ang boyfriend mo? Nandun pa siya sa banyo. Diyos ko po. Nagbanyo lang ako Paglabas ko, ganito na nangyayari. Bakit nila hawak yung bata? Anong ginawa nila kay Kuya Riv at Ate Vera? Diyos ko po. Umalis na tayo rito. Hinawakan ko si braso si Santi at sinubukan naming maglakad para puntahan si Yago. Pero narinig naming umungol si Mang Amon at umiling. Nakangisi siya sa amin habang tumutulo ang laway mula sa gilid ng bibig niya. Saan kayo pupunta? Hindi pa tapos ang pista. Mga anak, hindi kayo pwedeng umalis ng hindi nakikibahagi. Hindi ko na pinansin ang mga sinasabi ni Mang Amon. Mas nangibabaw sa akin ang takot sa puso ko. Ngipit ko nang hinawakan si Santi at dali-dali kaming nagtuloy-tuloy hanggang sa masalubong namin si Yago, naggulat na din sa nangyayari. Wala rin siyang ideya dahil kalalabas niya lang ng banyo. Habang papalayo kami, ay dinig na dinig ko kung paanong humiyaw sa sakit at pagmamakaawa ang kaawa-awang bata. Hindi ko na tiningnan kung anong nangyari dahil alam kong wala na rin naman kaming magagawa. Siguradong kapag bumalik kami ay mapapahamak lang kaming tatlo. Bumalik kami sa bahay ni Mang Amon. Pagdating sa kwarto ay nakita kong gising na si Mart. Takot na takot siya habang nakatingin sa sahig. Kuya, may mga gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ha? Anong ibig mo sabihin? May kung ano sa ilalim ng lupa Napatingin kaming lahat sa sahig at nakiramdam. Hanggang sa madama nga naming tila may umuugong at gumagalaw nga roon. Tulad nga ng sinabi ni Mart. Dahil doon ay nagmamadali na kaming lumabas ng bahay. Nang nasa bakuran na kaming apat,
Muling tila yumanig ang lupa at nagkaroon ng bitak sa bandang unahan namin. Mula roon ay may nilalang na lumabas. Isang taong bayawak na nakakatakot ang itsura. Naglalaway yun na tila takam na takam sa amin. Pero hindi na kami naghintay pa sa gagawin nito dahil hindi naman kami tanga. Gamit ang buong lakas ay salita naming sinipa ni Yago ang mukha ng taong bayawak. Masakit yun pero hindi kami nagpatalo. Hanggang sa mabuwalang nilalang na yon at tirik ang mga matang bumulagta. Duguan din ang ilong at bibig. Nagmadali na talaga kami papunta sa kung saan nakapark ang sasakyan. Hanggang sa makarinig kami ng putok ng baril. Paglingon ko sa plaza ay nakita ko si Kuya Riv. Marami siyang galos habang bitbit ang anak niyang walang malay. Nakahinga ako ng maluwag nang malamang nailigtas niya si Dong Yan pero hindi niya kasama si Ate Vera at Aling Din. Kaya nag-assume na ako na baka napahamak na sila. Yago, Santi, Mart, mauna na kayo. Itong susi ng kotse oh. Buksan mo na yung sasakyan. Madali kayo. Isa nga pupunta. Nandun si Kuya Riv. Tutulungan ko siya. Bilis na. Wala na tayong oras. Dali mo yung sasakyan malapit sa plaza. Okay, sige. Bilisan nyo lang din at mag-iingat kayo ha. Wala na kaming inaksayang oras. Tumakbo na sila papunta sa kotse at ako naman ay tinulungan ko si Kuya Riv na nakikipag-agawa ng buhay sa mga nilalang na kadiliman. Nang makalapit na ako ay dumampot ako ng pamalo. Isa-isa kong pinaghahampa sa mga nasa unahan kong nakasentro ang atensyon sa mag-ama. Kuya Riv! Dito, bilis! Salamat, Ray! Dali-dali siyang tumakbo sa kinaroroonan ko, pero may lumagpak na babae sa pagitan namin. Pagtayo nito, ay bigla na lang parang napupunit ang balat noon sa likod. Lumalabas ang maitim na pakpak na parang paniki. Pagtingin ko sa iba pang mga lalaki sa hindi kalayuan, kitang-kita ko na napupununan ng itim na kaliski sa mga leeg nila at ang mga mata nila ay naninilaw. Katulad to nung taong bayawak na pinagsisisipa namin. Anong klase mga nilalang yan, Kuya Riv? Hindi ko alam ang eksaktong tawag sa kanila. Pero ang alam ko lang, mga aswang sila. Saan tayo pupunta? Doon sa sasakyan namin. Tara na, Kuya. Sige, mabuti na lang at nakita mo kami ng anak mo. Oo nga po eh, pero nasan si Ate Vera at si Aling Din? Saka ko nasasabihin, dapat makaalis na muna tayo rito. Pinaputukan ni Kuya Riv ang mga nakaharang habang bitbit ang anak niyang walang malay. Dahil tuloy doon ay tumigil ang tugtog. Ang lahat ng mga mata ay sabay-sabay na tumingin sa amin. Galit na galit sila matapos makita ang aming mga ginagawang pagpaslang sa mga kasama nila. Pero nangilabot ako nang makita si Mang Amon habang patuloy na naglalaway. Nakatayo siya sa tabi ng apoy kung saan sana susunugin si Dong Yan. Sa bawat pista ay merong dapat ihahandog. At ang handog na yun ay kaya. Pag-aalagat ko ang buwak, huwag niyo silang tatantalaan. Tumakbo kami at pagdating sa kinaroroonan ni Yago ay narinig ko na ang tunog ng kotse. Nang makita nila kami ni Kuya Riv ay ipinaingay ng best friend ko ang busina. Mas binilisan pa namin ang takbo hanggang sa makasakay kami. Nagsiksikan na lang kami sa loob at kaagad pinaandar ni Yago ang sasakyan. Saan tayo pupunta? Kahit saan, basta makalayo tayo rito. Hindi na nga nag-isip pa si Yago Cabanong. Nag-drive na siya kahit madilim para lang makatakas kami sa lugar na yun. Nang makalayo na ay pare-pareho kaming napatingin sa likod. Pero nakita naming nakatayo lang sila habang pinagmamasdan kaming palayo. Hindi na sila sumusunod. Ibig sabihin ba nun, ligtas na tayong lahat? Hindi sila sumusunod dahil alam nilang wala tayong ibang mapupuntahan. Magpapaikot-ikot lang tayo sa lugar na ito hanggang sa maubos nila tayo. Napalunok ako ng laway dahil sa sinabing yun ng kapatid ko. Pero wala na rin talaga kaming magawa kundi ang magpatuloy sa pagmamaneho. At makalipas nga ng ilang minuto
Katulad ng nangyari nung nakaraang madaling araw ay nagpapaikot-ikot nga lang kami. Wala ngang sumusunod sa amin na aswang pero tumirik naman ang sasakyan dahil wala na tong gas. Mabuti na lang din ay napunta kami sa tapat ng lumang simbahan na doble ang pahigang krus. Wala munang nagtangkang lumabas sa amin pero naglakas na lang ng loob si Kuya Riv. Hinanda niya muna ang mga gamit niya. Kasama na ang flashlight, soldier's knife at ilang bala ng baril. Binigyan niya si Santi ng isa pang baril. Si Mart naman ay isa pang soldier's knife. Habang kami ni Yago ay inabutan niya ng tig-isang 4 balls. Yan na lang ang naiwan sa mga gamit ko bago mahulog sa bangin ng sasakyan namin. Hindi ko alam kung nasa na si Navera at Aling Din. Pagkatapos nila kaming lokohin, ay nagawa ko makatakas. Napatay ko rin si Butchok, pero si Kadngat, hindi, dahil hinabol niya ang mga kasama ko. Isa po ba nila kayo dinala? Ang akala po namin nakauwi na kayo dahil yun ang sabi sa amin ni Mang Amon. Sa bangin nila kami dinala. Kinuha nila ang anak ko dahil iaalay daw nila sa mga ninuno nila. Salamat na lang at nakaabot ako. Nagulat kaming lahat at halos walang nakapagsalita sa amin. Nabasag lang ang katahimikang yon nang umungot na si Dongyan at nang makita niya ang tatay niya ay umiyak siya ng umiyak. Niyakap naman siya ni Kuya Riv habang kami ay nanahimik pa rin. Nang tumahan na ang batang lalaki ay nag-usap-usap na nga ulit kami. Sinabi nga ni Kuya Riv na makipagsapalaran na kaming pasukin ang simbahan sa pagbabakasakaling makita ang sagot. Lumabas na nga kami ng sasakyan at dali-daling pumasok sa loob ng nasabing simbahan. Napakadilim sa loob nito at ang mga flashlight lang namin sa cellphone ang nagpapaliwanag. Nang makakita kami ng ligtas na silid ay nagpahinga kami rito. Pagupong-pagupo ay narinig kong umiiyak ng mahina si Santi na kagad inalo ng kanyang boyfriend. Si Mart naman ng pagmasdan ko ay nananahimik lang sa sulok. Si Kuya Riv naman ay hinihele-hele ang kanyang anak habang alisto pa rin sa paligid. Kaya naupo na rin ako katapat nilang lahat. Nang tumahan na si Santi ay saka naman kami hinarap ni Yago. Pasensya na kayo, Tol Ray, sa Mart. Hindi ko kayo inaya na magpunta sa probinsya namin. Hindi sana kayo malalagay sa ganitong alanganin Nadamay patuloy kayo. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry, Tol. Wala namang may gusto nitong nangyari sa atin ngayon Ano na lang ang sasabihin ko sa mga magulang nyo kapag may nangyaring masama sa inyo? Paano mo sasabihin yun? Para-pareho tayong mapapahamak dito. Huwag kayong magsasalita ng ganyan. Alam niyo ba ang isa sa kasabihan ko bilang isang sundalo? Bilang isang sundalo, nakatanim na sa utak ko na mamamatay ako sa bawat kerang hinaharap ko. Pero kapag iniisip ko ang pamilya ko, nagbabago ang pananaw na yon. Napapalitan yun ng determinasyon na mabubuhay ako para sa pamilya ko. Kaya makinig kayo. Makakalis tayong lahat dito para sa pamilya natin. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pagtango namin kay Kuya Riv, eksaktong nakarinig na kami sa hindi kalayuan ng alulong ng halimaw. Sinundan yun ng iba pa. Kaya naging alerto kaming lahat at inihanda ang armas na ibinigay sa amin. Napayak na naman si Santi sa takot, kaya inalo ulit siya ng boyfriend niya. Ako naman ay lumapit sa aking kapatid habang nagiging alerto rin sa paligid. Si Kuya Riv naman ay itinali sa likod niya ang natutulog na anak para hindi na siya magbuhat-buhat. Pagkatapos ay nakiramdam kaming lahat sa tunog at kung ano pang pwedeng pakiramdaman sa palibot ng loob at labas ng simbahan. Seryoso ang lahat. Lalo na ako na pinipilit maging matapang. Kahit ang totoo ay takot na rin ako, Kabanong. Hanggat maaari sana wag tayo maghihiwa-hiwalay. Mas malaki ang tsansa makakaligtas tayo rito kapag magkakasama tayo. Nandito na po sila, kuya. Eksaktong pagkasabing yun ng kapatid ko
ay biglang nabuwal ang pinaka-main entrance ng simbahan. Habang nakatutok ang mga flashlight phone namin sa kung saan-saan, ay sumenya si Kuya Riv na tumakbo na. Kaya wala na kaming inaksayang oras. Tumakbo kami sa kaliwang bahagi at tinahak din ang madilim na daan. Nang walang ano-ano, ay may mga lumusot na babaeng aswang sa mga bintana sa taas. 3 sila na parang mga taong uwak. Nataranta kami habang tumatakbo. Pero nagpahuli si Kuya Riv at inasinta ng baril niya ang mga yon. Nagulat ako dahil napaka-hustler niya. Sapul ang mga yon sa ulo at nang bumagsak na sa sahig ay wala ng buhay. Takbo! Bilis! Takbo! Doon sa pinto palabas! Dahil si Santi at Yago ang nauuna, kaya sila ang nagbukas ng pinto. Dali-dali rin kaming lumabas ng simbahan, pero hindi naman inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Habang tinutumbok namin ang daan sa likuran papunta sa tila kakahuyan, may tumalon na isang taong uwak mula sa tuktok ng simbahan. Bigla na lang nitong dinagid si Yago na ikinagulat namin. Yago! Tinangay ng aswang si Yago! Tulungan niyo si Yago! Ray! Kuya Riv! Pakiusap! Mula sa area ay kitang-kita namin kung paanong manlaban si Yago sa aswang na dumagid sa kanya. Habang tumatakbo naman ay sinusubukan ni Kuya Riv na itutok ang baril at magpaputok. Pero nakalayo na ang mga yon. At meron pang 2 taong uwak na sumugod sa amin, pero bago sila makasunggab muli sa mga kasamahan ko, ay hinila ko na si Mart at pinatakbo papunta sa kakahuyan. Hinatak naman ni Kuya Riv si Santi na iyak ng iyak. Pagkatapos ay pinaputukan niya ang 2 yon na sapul din sa ulo. Nang nasa silong na kami ng mga puno, ay nagtago kami saglit sa isang gilid. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Santi na hindi makapaniwala sa nangyari. Yago! Si Yago! Kinuha nila si Yago! Sorry, Santi. Hindi namin nabawi si Yago. Wala na si Yago. Wala na ang best friend ko. Sorry talaga, Santi. Sorry. Niyakap ko ng maigpit si Santi para kahit papaano ay mapakalma siya. Namalayan ko na lang din na hindi ko na mapigil ang pag-iyak ko. Habang nasa ganun kaming estado ay nakaramdam kami ng kaunting pagyanig ng lupa. Maliban kay Santi ay sabay-sabay kaming napatingin doon. Kuya, may mga limaw na paparating. Pasensya na, Ray, Santi, pero kailangan na nating tumakbo. Yung lupang dumadagundong, sigurado akong lalabas na dyan yung mga taong bayawak. Kaya tara na, dahil kung hindi, matutulad din tayo kay Yago. Kahit masakit sa kalooban ay wala na kaming nagawa pa. Nagpunas ako ng luha at makakasabay kaming tumakbo palayo. Nagpatuloy ang pakikipaghabulan namin sa mga aswang. Habang napapasulyap-sulyap ako sa likuran, nakikita ko sa taas ng puno ang ilan habang ang ilan ay tila lumalangoy sa ilalim ng lupa. Ilang saglit pa ay narinig na naman namin ang nakakakilabot na alulong ng kamatayan. Sigurado na ako sa pagkakataong ito na si Mang Amon yun. Siya kasi ang nakita kong kakaiba ang pagpapalit ng anyo kanina. Para siyang isang asong lobo kung titingnan. Ray, sa likuran mo! Kuya Ilag! Dadambahin ka ng aswang! Mabuti na lang din sa pagsigaw nila ay nakayukod ako. Pero may isa pang aswang na mula sa ilalim ng lupa na biglang sumulpot. Mabuti na lang ay mabilis din ang reflexes ko. Sinipa ko sa ulo ang taong bayawak at saka ko naman sinapak ang isa. Gamit ang 4 balls, dinig na dinig ko ang paglagutok ng buto noon sa mukhap bago humandusay sa sahig. Duguan yon at tirik ang mata. Pero ang isang sinipa ko ay muling bumangon. Hindi naman ako nagpatinag. Sige! Sugod, dalimaw! Sugod! Umungol yon bago sumugod pero di ko na ito pinalampas pa. Pagkatapos ko siyang pagsusuntukin ng 4 ball sa muka,
ay saka ko ginamitan ng reverse roundhouse kick. Nadinikulit ang paglagutok ng makunat niyang buto bago humandusay sa lupa na tirik ang mga mata. Bumaling na kagad ako sa mga kasama ko at nagulat ako dahil mas marami na pala ang kaharap nilang aswang. Magkasama ang taong uwak at ang taong bayawak. Hindi na ako nag-aksaya ng oras, kabanong. Tumulong agad ako kay Kuya Riv at Santi. Hanggang sa mapabagsak namin ang ilan sa kanila. Mauna na kayo, bilis! Hindi mauubos ang mga ito. Magtatawag lang sila na magtatawag kaya tumakas na tayo isa-isa. Pero paano ka, Kuya Riv? Susunod din ako. Sige na, bilis! Lilituin ko lang sila saglit. Sige kuya, sumunod na kayo sa akin. Nakita kong nagkasamuna ng baril si Kuya Riv bago harapin ang natitirang mga taong uwak at taong bayawak. Kami naman ay umabante. Maya-maya lang ay nakarinig na kami na magkakasunod na putok ng baril. Nang lumingon ako sa likuran, ay nakasunod na nga si Kuya Riv sa amin. Nakahinga kami ng maluwag pare-pareho. Pero napawi rin kaagad yun nang marinig na namin ang nakakakilabot na alulong ni Mang Amon. Nang makalabas na kami sa kakahuyan, nakita namin siya sa hindi kalayuan. Nakatungtong siya sa isang batuhan habang nasisinaga ng bilog na buwan. Dinig na dinig namin ang nakakakilabot niyang paghalakhak na parang demonyong galing sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Nagpatuloy kami at habang tumatakbo ay naririnig ko sa paligid ang mga ungol at sigaw ng iba pang mga aswang. Hindi kayo makakaalis dahil kayong lahat na ang napili kayong gabi ng kapistahan ito. Sige, mga alagad ko gagwak! Paglaruan niyo ang mga taong yan! Gawin niyo ang gusto niyo sa kanila. Pero huwag niyo muna silang papatayin dahil ngayon, hindi lang ang batang ihahandog natin sa kaniliman, kundi lahat sila! Pagsasaluhan natin ang mga sariwa nilang karne at dugo sa gabi ng pista ng aswang! Hindi namin siya pinansin. Nagpatuloy lang kami. Pero napahintong bigla si Kuya Riv nang makita naming dumating si Dakngat. Bitbit niya ang dalawang babaeng duguan at sugatan. Nanlaki ang mga mata namin lahat nang makita si Ate Vera at Aling Din. Pareho na silang nangihina at takot na takot. Walang iya ka! Bitiwan mo sila! Matapang! Yan ang gusto ko sa mga napapatpad dito sa Baryo Linggit! Kapag may ginawa ka masama sa asawa ko at kay Aling Din, papatayin kita! Bakit hindi mo sila kunin dito? Meron tuloy akong biglang naisip. Hindi kita papatayin, kundi gagawin kitang isang abwak. O di kaya'y sa'yo ko na lang ipapamana ang pagiging asma ka. Mamamatay muna ako bago mangyari yon. Pasensya na, pero sinabi ko naman sa'yo na hindi kita papatayin. Ito na lang muna ang mga kasama mo ang uunahin ka. Wag! Hindi pinakinggan ni Kuya Riv ang pinunong aswang. Walang kaabog-abog na pinugot ng aswang na asbo ang ulo ni Aling Din. Nang makita yon ni Ate Vera ay nagsisisigaw siya at nagmamakaawa ng tulong sa asawa. Sinubukang sumugod ni Kuya Riv pero pinigilan ko siya. Alam ko kasi na kapag lumapit siya roon ay siguradong katapusan na namin. Sa sobrang takot naman ni Ate Vera habang nagkakawag kay Dakngat ay napaihina siya sa salawal. Pero tumawa lang ang mga aswang na naroon sa tuktok ng malaking bato. Hindi mo ba ililigtas ang asawa ba? Takot na siya, oh! Sangipin mo na siya rito. O hindi kaya naman kung talagang mahal mo siya, magkasundo ka sa akin. Ililigtas ko ang buhay niya at ng anak mo. Kung papayag kang maging isang aswang, kung papayag kang manahin ang pagiging asma, saktong-sakto sa malakas mong pangangatawan at katapangan ng pagiging asma. Kaya, ano pang hinihintay ba? Magdesisyon ka na habang hindi ba nagbabago ang isip ka? Kuya Riv,
Huwag kang makinig sa kanya. Nagsisinungaling lang siya. Sigurado kapag lumapit ka ron, uunahin kanyang patayin. Aba, magaling kang bata ha. Alam na alam mo kung paanong tumakbo ang utak ka. Nakakamangha ka rin. Parang ang sarap niyong gawing aswang na dalawa. Kahit kailan, hindi ako magiging katulad mo. Mas gugustuhin ko na lang mamatay. Hindi uubra mga ganyan niyo sa lugar na ito. Ako ang masusunod. At kung ano ang gusto ko, ay yun ang mangyayari. Tama na usapan na ito. Nagbago ng isip ka. Dahil dyan, mamamatay na rin ang babae kita. Sa bilis ng pangyayari ay hindi naman halos namalayan ang ginawa ni Mang Amon kay Ate Vera. Walang kaabog-abog niyang sinaksak sa dibdib, ang ginang gamit lang ang matutulis niyang kuko. Bumulwak kaagad ang dugo nun. Lalo na nang higitin niya ang puso at iangat. Tumitibok-tibok pa to bago niya piratin at kagatin. Pagkatapos ay saka niya hinagis kay Dakngat ang walang buhay na katawan ni Ate Vera na dilat pa ang mga mata. Mamamatay kang aswang ka! Itaga mo yan sa bato! Pasugod na nga si Kuya Riv nang awatin namin siya ni Santi. Hirap na hirap kami pero mabuti na lang ay nagising si Dongyan na nakatali at nakapasan sa likod niya. Nang umiyak ang batang lalaki ay tila natauhan si Kuya Riv. Huminahon siya at umiiyak na pinagmasdan sa malayo ang walang buhay niyang asawa na nilalayo na roon. Umalis na rin si Mang Amon nang hindi namin namamalayan. Kinuha niya at binitbit ang anak para patahanin. Habang kami naman ay nagmamasid sa paligid. Kailangan na nating umalis. Saan na tayo pupunta nito? May paparating na mga aswang, oh. Mamamatay na tayo dito. Hindi tayo mamamatay dito, guys. Nakaisip kami ng plano ni Kuya Riv. Bumalik kayo ron sa simbahan. Ha? Bakit tayo babalik doon, Kuya? Hindi naligtas doon, di ba? Kanina, nang tumatakbo tayo, may nakita kong lagusan sa bandang kaliwa. Pababa yun, pero hindi ko na naituro sa inyo dahil nagmamadali tayong lahat. Anong ibig sabihin nun? Nung nagsusundalo pa ako sa Mindanao, may mga simbahan doon na merong underground shelter. Sa nakita ko kanina sigurado akong isa yung shelter. Magmadali na kayo at magtago ron hanggang sa sumikat ang araw. Saan ka pupunta, Kuya? May demonyo kung papatayin. Santi, ikaw na munang bahala kay Dongyan ha. Ipagkakatiwala ko na ang buhay ng anak ko sa'yo. Bilisan nyo na. Paparating ng ibang aswang. Magtago na muna kayo sa isang gilid at lilituin ko ang mga sumusunod sa atin. Sige, Kuya. Mag-ingat ka. Nawa ay magkita-kita tayo pag sikat ng araw. Ayaw ko man ay wala na akong nagawa, Kabanong. Nagtago na nga kami sa isang sulok habang si Kuya Riv ay nagsisisigaw para agawin ang atensyon ng mga aswang. Nang sumunod ang mga yon sa kanya, ay bumalik na nga kami sa lumang simbahan. Katulad ng inaasahan, wala na mga aswang doon. Hindi ko na inisip kung maaamoy pa ba nila kami o hindi. Basta makaligtas lang kami. Yun na lang ang nasa utak ko. Sinunod ko ang mga instruction ni Kuya Riv. Pumaling kami sa kanan hanggang sa makita ang isang daan na pababa. Ito na kaya yung sinasabi ni Kuya Riv? Siguro nga, hindi ko rin alam eh. Sa tingin mo, Tol, ito na ba yon? Wala ka bang nararamdaman na kakaiba o kung ano man? Meron akong kakaibang nararamdaman dyan. Huwag na tayong tumuloy, Kuya Ray, Ate Santi. Pero ito lang yung naisip ni Kuya Riv na magandang pagtaguan natin eh. Sigurado kung may kung anong hindi maganda dyan, Kuya. Pero tama rin naman si Kuya Riv eh. Wala tayong iba na pagtataguan. Ano, tutuloy na ba tayo? Pagtango nila, kahit nag-aalangan ay napabuntong hininga na lang ako. Nakita ko pa na inalo-alo ni Santi si Dongyan dahil humihikbi-hikbi na naman to habang hinahanap ang mga magulang. Naawa ko para sa bata pero wala naman akong magawa. Sige na, tara na. Bumaba na tayo.
Wala nang ibang choice eh. Hahanap ako sa ilalim ng mapagtataguan natin hanggang sa mag-umaga na. Dahan-dahan kaming bumaba hanggang sa marating ang pinakadulo kung saan naroroon ang pinto. Hinawakan ko ang siradura. Mabuti na lang ay hindi ito nakakandado kaya binuksan ko kagad at itinapat ang flashlight ng cellphone ko. Pumasok kami ng dahan-dahan nang makitang ligtas naman ang loob. Puno ng mga agiw, alikabok, lumang mga upuan, mga kandilang itim na walang sindi, at iba-iba pang mga gamit sa simbahan. Nang matapatan ng liwanag ang pinakadulo, ay nakita namin ang altar at sa gitna nito ay ang krus na may 2 pahigang linya. Tama nga si Kuya Riv, mukha namang ligtas dito sa lugar na ito. Dito tayo magtago hanggang sumikat ang araw. Hindi talaga magandang pakiramdam ko dito, kuya. Wala naman ako nakikita o nararamdaman kakaiba tol eh. Kaya huwag kang mabahala. Hindi ko kayo pababayaan, pangako. Kuya, makinig ka naman sa akin. Ito lang ang nakikita ko ligtas na lugar, Mart eh. Kung susundin ko sinasabi mo, mas mapapahamak tayo sa labas. Hindi na umimik ang kapatid ko. Naupo na lang siya sa gilid pagkatapos kong harangan ang pinto. Siniguro ko talagang hindi kami mapapasok sa lugar na yon hanggang sa sumikat ang araw. Maya-maya pa, lumapit ako sa kanila na malapit sa altar. Naupo si Santi sa isang gilid at tahimik na umiiyak habang yakap-yakap si Dongyan. Napabuntong hininga na lang ako habang tinitingnan siya. Hindi ko na rin kasi alam kung papaano ko siya pakakalmahin. Kahit ako mismo ay naramdaman ko na rin ang panginginig ng kalamnan ko. Hanggang sa mapatingin ako sa krus na may pahigang linya. Napaisip tuloy ako kung ano ang ibig sabihin nito. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong klase ng krus. Parang antena naman to. Nakita ko na ang krus na yan, kuya. Ha? Saan? Nung nandun ako sa kotse, kuya, bago magdilim ang paningin ko. Yung inatake ka ng epilepsy? Ano pa nakita mo? May isang pari at madre ako nakita. Tapos, nanganak yung madre. Kinuha yun ng pari at pinatay. Doon nagsimula ang lahat, kuya. Ha? Anong ibig mo sabihin, Mart? Sinumpa ang lugar nito. Sinumpa ang lahat ng mga tao dito kaya sila naging aswang. Mamamatay na tayo dito, kuya. Kung nakita mong isinumpa ang lugar nito, baka makita mo rin kung paano tayo makakaalis dito. Ayoko nang maalala ang mga nakita ko, kuya. Alalahanin mo, Mart. Baka may makatulong sa atin kung paano makakaalis sa lugar na ito. Tama na, kuya. Natatakot na po ako. Huwag ka matakot. Nandito si Kuya Mart. Ray, tama na. Pero kailangan natin makaalis sa sinumpang lugar na ito. Tingnan mo siyang mabuti. Baka matrigger na naman ang kapatid mo sa ginagawa mo eh. Tila natauhan ako sa sinabi niyo ni Santi Cabanong. Pagtingin ko kay Mart ay nanginginig siya ng gusto na parang nilalamig. Dahil dito ay nakaramdam ako ng konsensya sa aking ginawa. Napabuntong hininga ako bago lumapit sa kanya at yumakap. Pasensya na, Mart. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Sorry talaga. Niyakap ko siya ng maigpit hanggang sa maramdaman kong humupa na ang panginginig ng kanyang katawan. Nang tumanggal na ako sa pagkakayakap, ay napasandal ako sa isang gilid habang muling napapatingin sa kakaibang krus. Wala nang nagsalita sa amin. Ilang minuto rin kaming tila nilamon ng katahimikan. Hanggang sa makarinig kami ng may hinang dagundong. Napatayo ako at napatingin sa mga kasama ko. Pero bago pa makapagsalita, ay biglang lumindol ng bahagya. Natumbang ilang upo ang nasa harapan kaya naalarma kaming lahat. Napatingin din kami sa sahig sa pag-iisip na baka mabiyak yon at biglang sumulpot ang mga taong bayawak. Maya-maya pa,
Mula sa labas ng kinaroroonan naming silid ay narinig naming muli ang boses ni Mang Amon. Pinilit nilang buksan ang pinto pero dahil sa dami ng iniharang ko ay hindi nila ito nabuwal. Tumigil sila sa pagkalampag kaya mas lalo kaming kinabahan. Naisip ko rin kasi na baka may iba pa silang pinaplano para makapasok. Talagang napili niyo pang magtago sa ilalim ng simbahan. Alam kong naririyan kayo. Amoy na amoy ko kayong lahat dyan. Walang saysayang pagtatago niyo dyan. Dahil wala rin naman kayong ibang matatakbuhan sa lugar na ito. Tigilan mo na kami! Sige, pagbibigyan ko kayo. Pero gusto kong malaman yung lahat na ang kinalalagyan niyo ay ang pinagsimulan ng lahat ng ito. Ang sumpalang lugar at ang pagiging aswang ng mga tao sa baryo ay dyan nagsimula. Hindi ba, Mart? Takot akong napatingin kay Mart. At gano'n na lang ang gulat namin dahil unti-unti na naman siyang nanginig. Pagkalaon ay namuti ang kanyang mga mata. Kaya takot akong lumapit at tinawakan ng nakababata kong kapatid. Nagulat na lang ako nang tila makaramdam ng kakaiba nang dumampi ang katawan ko sa kanya. Para akong hinigop ng kung anong enerhiya hanggang sa mapadpad ako sa kung saan. Umugong ng malakas kaya napahawak ako sa magkabilang tenga ko. Pagkatapos ay tila nilamon na ng matinding dilim ang kapaligiran. Pagdilat ng mga mata ko ay nakatayo na ako sa labas at katapat ang simbahan. Hindi pa tuluma at hindi pa rin dalawa ang pahigang linya. Makulimlim ang paligid at nakita ko ang mga tao na nagtatakbuhan papasok sa loob. Nakitakbo rin ako para makita ang pangyayari sa loob ng simbahan. Pagdating doon ay nakita ko ang isang pari na binubugbog ng mga tao. Nakita ko rin doon ang ilang mga tao galing sa baryo. Sina Butchok, Dakngat at si Inka Mona. Si Mang Amon ang nangunguna sa pagbugbog sa nasabing pari. Hindi rin naman nagbago ang kanilang mga itsura. Naging mas mukha lang silang malinis at mas bata-bata pa. Meron din sa likuran ng pari ng mga sakristan na pinahihirapan, pati ang ilang madre. Lahat sila ay galit na sinasaktan ng mga taga-baryo. Hindi mo lang pinagsamantala ang anak ko. Pinatay mo pa siya pati ang sanggol. At lahat kayo, success sa mga yan. Pinagtakpan niyo ang pari kita. Kaya hindi kayo karapat-dapat na tawagin mga makadiyos. Pinapangako ko sa inyo na makakatanggap kayo ng kaparusahang nararapat. Kitang-kita ko kung paano nila pahirapan ang pari kabanong, mga padre at mga sakristan. Pagkatapos ay isa-isa nilang binitbit ang mga yon papunta sa ilalim ng simbahan. Sumunod ako at kahit nakikipagmanggana sa ibang taga-baryo ay tila hindi nila ako nakikita. Nang nasa underground na kami, ay isa-isa nilang hinubaran ang mga parurusahan. Nagmamakawa ang mga madre at mga sakristan pero nanatiling tahimik ang pari. Kahit anong iyak nila ay tila bingi ang mga taga-baryo. Wala silang pakialam sa mga sinasabi ng mga yon. Ang mahalaga sa kanila ay makapaghiganti. Maya-maya pa ay lumapit si Inka Mona. Dala ang isang botelyang may lamang dugo. Binuksan niya ito at isinalin sa maliit na mangkok. Pagkatapos ay isa-isang ipinainom sa ilang madre at sakristan. Kahit anong piglas nila ay wala silang magawa dahil maraming taong umahawak at pumipilit na mainom nila ito. Ang mga hindi pinainom ay isa-isang ginilitan ni na Butchok at Dakngat. Nang tumaga sa mga dugo nila sa sahig, ay saka nagsimulang magritual si Inka Mona. Mga salitang nagpakilabot sa kalamnan ko nang hindi ko rin alam kung bakit. Pagkatapos noon ay nangisay isa-isa ang mga pinainom ng sariwang dugo. Bumubula ang kanilang bibig na humandusay sa sahig. At kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paanong gumapang ang itim na ugat sa ilalim ng leeg nila. Sa mga kuko
at magkabilang sentido. Nag-iba rin ang kulay ng kanilang mga muka. Hanggang sa ang mga madre ay nagpalit anyo bilang isang taong uwak. Habang ang mga sakristan ay naging taong bayawak. Hindi namin gustong gawin to na panghimasukan ng simbahan. Pero ikaw ang unang gumawa ng masama sa amin nito, Father Benito. Nilapastangan mo ang anak kong si Amona. Tinalikuran niya ang angkan namin. Ginusto niyang magbago at pinayagan ko siya. Pero ito ang naging kapalit ng gusto niyang pagbabago. Tatanggapin mo rin ang kaparusahan ng katulad ng mga nangyari sa mga kasama mong alagad ng simbahan. Sa iyo ko'y pababa ng pagiging asma ka upang mabuhay ka pa rin bilang pare. Pero sa gabi ay mauuhaw ka sa sariwang dugo at karne ng tao. Nagpumigla si Father Benito at sinabi niya na parurusahan sila Mang Amon sa ginawa nilang kalapastanganan sa simbahan. Pero tinawanan lang siya ng matandang lalaki at mga taga-baryong naroon. Bago pa kami parusahan ng Diyos, itatago namin sa sanlibutan ng bombarya. Isasama ka namin makukulong dito at sa araw na to kung saan dinaraos ang kapistahan ng Baryo Linggit. Lilitaw ang lugar na to para kumuha ng mga taong ligaw na siyang magiging alay. At alam mo ba kung kanino sila iaalay? Ha? Walang iba kung hindi sa iyo. Dahil isasali ko sa iyo pagiging asma ka. Dahil dito ay determinadong nagpumigla si Father Benito. Hindi ko na nakita kung paano siya nakatakas sa mga yon dahil nagkagulo na. Naabutan ko na lang na tumatakbo na siya palayo. Paakyat kaya sumunod ako roon. Hindi tumigil ang pari sa pagtakbo kahit pa nawala na siyang kahit na anong suot. Kitang-kita ng mga taong kanyang kahubaran pero wala na siyang pakialam. Huminto siya sa gitna ng mahabang tulay at sumampa sa isang hawakan. Sumigaw siya at sinabing hindi siya papayag na makasama sa sumpa. Ang mga taga-baryo lang ang makukulong sa baryong yon para matakasan nila ang sanlibutan at hindi matanggap ang kaparusahan ng Diyos. Tumalon si Father Benito. Tumalon din ako para sana pigilan siya pero huli na dahil namalayan ko na sabay na pala kaming nahulog. Pagtama ng mukha ko sa tubig ay saka ko lang naramdaman na tila merong bumulong sa akin. Kaya dali-dali akong nagdilat ng mga mata. Napatras ako at nauntog sa kahoy matapos makita ang mukha ni Yago na duguan. Ang akala ko ay zombie na siya at lalapain ako kaya napasigaw ako sa takot. Pero tinakpan niya ang bibig ko, Kabanong. Dito ko lang din napagtanto na nakatali pala ako sa kahoy at handa nang ialay sa kadiliman. Shh! Huwag kang sumigaw, tol. Buhay ka, Yago? Oo, mukha lang akong zombie. Pero paano ka nabuhay, Tol? Ikaw ba talaga yan? Hindi ka ba aswang? Oo, ako ito. Tangik, ikaw talaga oh. Nung dinagit kasi ako ng taong uwak, nakipaglaban ako sa kanya hanggang sa mabitiwan niya ako. Pagkaulog ko, nagtago kaagad ako at tumakbo palayo para hindi na ako mabalikan pa. Paano ko napunta rito? Anong nangyari? San sila Santi, Dongyan at yung kapatid ko? Huwag ka mag-alala, ligtas sila. Kasama na sila ni Kuya Dave. Nandun sa kabilang bahay kanina. Pero malamang nakaalis na rin sila. Buhay din si Kuya Riv? Oo, tol. Nagkasalubong kami habang papunta akong kakahuyan. Tapos, habang tinatakasan namin yung mga aswang, nakita namin na binitbit na kayo nung daknat na yun. At nang iba pa. Teka, tapusin ko lang itong pagkakalag ko sa'yo. O yan, nakalaga na kita. Umalis na tayo dito, bilis. Pero magpahid ka muna ng mga dugo ng napatay na aswang. Ito. Ha? Bakit? Maamoy ka nila at madaling masusundan kapag hindi ka nila kaamoy. Tara na, doon natin sila kakatagpuin sa malapit sa sapa. Wala na akong nagawa kundi sundin ang sinasabi ni Ray. Mabaho man ang amoy ng dugo ng aswang na nakahandusay sa tapat ko, ay pinahid ko pa rin ang dugo nito. Pagkalaon ay dahan-dahan na kaming umalis sa silid na yon.
Nang nasa labas na kami ng bahay, ay nakita naming nakakatipo ng ilang aswang sa plaza. Para silang nag-iiyakan sa pagsamba habang nakatenga roon ang ulo nila Aling Din at Ate Vera. Habang nakahinto kami at naghihintay ng tiyempo ay pinagmasdan ko muna ang nangyayari. Lumapit sa gitna ng apoy si Mang Amon at Inka Mona. Kinuha nila ang dalawang ulong na sunog at itinaas ito. Pagkatapos ay nagsimula ng magritual ang matandang babae. Tol, tara na! Abang busy pa sila sa pagriritual. Ikaw naman nanonood ka pa dyan. Sige, pasensya na. Maingat kaming naglakad papunta sa likod ng isang bahay. Huminto lang din naman kami saglit dahil may mga ilang aswang na naglalakad papunta roon. Tumambay pa nga at nag-usap-usap dahil mukhang alam na rin nila na nakatakas na rin sina Santi, Mart at Dongyan. Tumingin ulit ako sa plaza at pinagmasdan ng pagriritual hanggang sa matapos to. Pagkatapos ay tuluyan nang hinagis ng dalawang matanda ang ulo sa apoy. Umalingasaw ang nasusunog na amoy kaya napasinghap ang mga aswang na parang sabik na sabik. Mga kasama, mga binamahal ko mga taga-Baryo Linggit, nakapag-alay na naman tayo sa kadiliman ng mga taong ligaw. At sa pagkakataong ito ay hindi lang isa o dalawa, kundi marami pa tayong paghahati-hati ang pagkain pagkatapos nito. Mapupunan nito ang isang taong pagkakalulong natin sa sinumpang lugar na ito. Ligtas tayong lahat sa parusa ng Diyos at hindi rin tayo pinababayaan ng kadiliman. Ngayon, pagsaluhan niyo ang sariwang dugo at karne ng mga paunang handog. Magpakabusog kayong lahat dahil marami pa yan mamaya. Nagkanya-kanya silang sunggab sa mga nakalatag na patay na katawan ni na Aling Din at Ate Vera. May tila nag-aagawan pa nga sa parte ng laman loob, kaya napapikit na lang ako. Mabuti na lang ay kinalibit na ako ni Yago at sumenya sa akin na kailangan na naming umalis. Pero nang pakbang na kami palayo, ay may isang aswang na biglang lumabas sa bahay. Napatingin yon sa amin at nang uungal na para magtawag ng kapwa aswang, ay dali-dali kaming umaksyon. Tumalon ako at pumasan sa likod, saka ko tinakpan ng bibig ng taong bayawak. Sunod-sunod naman pinagsasasaksak ni Yago ng hawak niyang shoulder knife ang dibdib ng aswang. Maraming beses yon at hindi niya tinigilan hanggang sa tumagas ang masaganang dugo. Nang maramdaman kong patay na ang aswang, ay saka ko lang ito binitiwan. Humandusay yun sa sahig na dilat ng mga mata. Nagkatinginan kami ni Yago habang parehong humihingal. Gasti, kamunti ka na tayo ron Kaya nga mabuti na lang talaga't nauna natin tumukong na to. O tara na, umalis na tayo dito bago pa malaman ni Mang Amon na nakatakas na kayo. Oo nga, tara na. Hindi pa man ako natatapos sa pagsasalita, ay nakarinig na kami ng nakakakilabot na pag-ungol ni Mang Amon mula sa plaza. Tumakbo kagad kami palayo. At habang tinatahak ang papunta sa ilog, ay napasulyap ako sa plaza. Doon ko nga nakita si Mang Amon na katatapos lang bulungan si Dakngat. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding galit dahil tsak na alam na niyang nakatakas na kami. At sa kamalas-malasan nga naman, bago pa ako tuluyang makalayo, ay napalingon siya sa gawi ko. Mas lalo siyang nagalit at saka muling umungol. Dahil doon, ay napalingon sa direksyon namin ang lahat ng aswang na nasa plaza. Naloko na, tol. Ha? Bakit? Nakita na ako ni Mang Amon. Naku, naloko na nga. Tara, bilisan na natin. Habang tumatakbo kami, ay narinig ko na ang pagaspas ng mga pakpak mula sa plaza. Maya-maya pa ay narinig na rin namin ang malalakas na huni ng mga taong uwak. Dumagundong na rin ang lupa, senyales na nagsisimula ng sumalakay ang mga taong bayawak. Pagkatapos noon, ay narinig namin ang muling malakas na pag-ungol ni Mang Amon, kasunod ng pagsigaw niya.
Sinusubukan nyo talaga ang pasensya ko mga tao kayo Mga alagad kong kabwak! Ibalik nyo rito mga nakatakas na yan! Bilisan nyo! Mas binilisan pa namin ang pagtakbo. Kahit tingal kabayo na ay hindi pa rin kami tumitigil. Nang marating na namin ang sapa ay napatingin ako sa kabila nito. May nakita kaming liwanag mula roon na parang nagbibigay sa amin ng signal. Ayun! Nandun sila! Bilisan natin, Tol! Tumawid na tayo, dali! Sige, Tol! Tumansik kami ni Yago na magkaiwalay. Naiwan ako sa lupa habang siya naman ay eksaktong sa tubig ng sapa na nahulog. May bigla kasing sumulpot na taong bayawak sa ilalim ng lupa. Eksaktong dalawa rin yon, kaya pareho kaming naghanda. Tol, ikaw na bahala sa isang yan Ako na rito sa bayawak na ito. Sige, Tol! Basta huwag ka lang magpapahuli ulit, Oo naman. Tumampot kagad ako ng dalawang solid na bato. Saka naganda para sa pag-atake ng kaaway. Ang kaharap kong bayawak ay muling nagtago sa ilalim ng lupa. Pero naging alerto na ako. Dali-dali akong umakyat sa punong nasa gilid ng sapa at doon nagmasid. Hindi ko nakita ang paggalaw ng lupa kaya naman naisip kong ibato sa lupa ang isa sa hawak kong solid na bato. Tingnan natin kung hanggang saan kang halimaw ka. Nang tumama sa lupa ang bato, ay doon ko nakita ang paggalaw ng lupa. Eksaktong paglabas ng taong bayawak ay sinalakay ko siya gamit ang isa sa pinakamalakas kong sipa. Ang sipang ito pa naman ang madalas nagpapabagsak sa mga kalaban ko sa ring tuwing lumalaban ako ng taekwondo. Natumba kaagad ang halimaw pero katulad ng inaasahan ko, tumayo rin to kaagad at saka winagwag ang ulo. Ramdam ko na nahilo siya pero hindi pa rin naman sapat ang ginawa ko. Ano? Gusto mo pa ng isa Umangil ang taong bayawak sa kasumugod sa akin gamit ang matutulis niyang buntot. Naiwasan ko yon at tumama sa katawan ng puno. Dahil sa tindi ng ginawa niya, bumaon yun at hirap siyang higitin. Sinamantala ko ang pagkakataon, kabanong. Dinampot ko ang isa pang bato saka lumapit sa kanya habang nasa ganun siyang proseso. Pinaulanan ko siya ng malalakas na sipa hanggang sa mapaluhod siya. Doon ko na isinagawa ang muling malakas na pagsipa. Tinamaan ko yon sa balikat. Lumagutok ang buto niya mula roon kaya napahiyaw siya at napasukan ng dugo. Pagkatapos ay saka ko ipinukpok sa magkabila niyang ulo ang dalawang solid na bato. Nagdugo ang tenga niya at halos lumuwa ang mga mata niya sa ginawa ko. Nang pupukpukin ko pa sana siya ng isa pa ay hindi ko na itinuloy. Tumirik na kasi ang mga mata niya bago bumagsak. Naiwan lang ang buntot niyang nakabaon sa puno. Kahit papano nakapag-ensayo rin ulit ako. Pero nakakapagod Tulong, Tol! Nang lungunin ko si Yago ay tila may humahatak sa kanya sa ilalim ng sapa. Kahit mababa yun ay napapaluhod na siya. Kaya dali-dali akong tumakbo. Pero nakita ko sa likuran ang taong uwak na lumusob sa akin. Kaya hindi ko na nagawang matulungan ang kaibigan ko. Napayukod ako at nang muling sumalakay ang nasabing nilalang ay nakarinig na kami ng magkakasunod na putok ng baril. Nakita namin mula sa kabilang parte ng sapa si Kuya Riv na duguan na rin. Pagkatapos ay lumagpak sa tubig ang walang buhay na taong uwak. Salamat, Kuya Riv! Si Yago! Tulungan mo, bilis! Dali-dali kong pinuntahan ang matalik kong kaibigan. Nakalahating katawan na lang ang nakikita sa tubig. Kahit mababaw ay sumisid ako sa ilalim. Nakatulong din ang maliwanag na buwan dahil nakita ko kagad ang butas. Lumapit ako roon at saka pinagpupukpok ang kamay ng taong bayawak na nakakapit kay Yago. Hanggang sa bumitaw ito. Nakawala ang kaibigan ko kaya tumakbo na kami papunta sa kinaroroonan ni Kuya Riv. Nang tuluyang lumantad sa likod namin ng aswang, ay mas lalo kaming nagmadali. Hey! Yago! Yuko! Pagliko namin ay saka niya inasinta sa noo ang aswang at nagpaputok ng baril.
Sa pulyon na kagad humandusay sa sapa. Nakatawid kami ng matiwasay at sinundan si Kuya Riv papunta sa kung saan. Sa isang maliit na kubong sira-sira kami nagtambay. Nang tingnan ko ang bawat isa, ay nakita kong pare-pareho kaming may bahid ng dugo ng aswang sa katawan. Niyakap ko kagad si Mark at napayak ako ng husto. Ganon din ang ginawa ni Santi nang makita niya si Yago. Binigay niya muna si Dongyan kay Kuya Riv bago hagkan at yakapin ng mahigpit ang kanyang boyfriend. Tol, salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ko alam ang gagawin ko kung nakuha ka nila sa akin. Salamat din kuya at ligtas ka rin. Pero paano na po natin sila matatakasan? Wala kagad nakasagot sa tanong na yun ni Mark. Nagkatinginan lang kaming lahat na tila hindi rin alam ang sasabihin. Makinig kayong lahat. Paubos na ang bala ng baril ko. Isang magazine na lang ito. Pero hindi ibig sabihin susuko na tayo sa mga halimaw. Hindi tayo mamamatay ng basta-basta. Makakalis tayo rito. Pero paano natin sila matatakasan? Narinig ko kanina na sinasabi ni Inka Mona na ang lugar na ito ay isinumpa nila upang mataguan ng Diyos laban sa kaparusahang ginawa nila. Isang beses sa isang taon, lumilitaw daw ang balyo linggit para manguha ng taong ligaw at gawin nilang sakripisyo sa kadiliman. Pagkatapos ay hindi na ulit sila makikita pa. Sa pagkakaintindi ko, katulad ng mga taga-baryo, nakakulong na rin tayo sa sumpa. Yung pala ang dahilan kung bakit kahit saan tayo magpunta paikot-ikot lang tayo rito lahat. Ang ibig ba nung sabihin hindi natin sila matatakasan? Oh, Kuya Riv, wala na talagang way para makaalis tayo sa lugar na ito. Kahit makaligtas tayo ngayon at abutin ng umaga, pagsapit ulit ng gabi, aatakin ulit nila tayo. Magpapaulit-ulit lang yun hanggang sa mahuli na nila tayo at mapatay. Wala na talagang ibang paraan. Meron pa. Napatingin sa akin ang lahat habang ako naman ay napatingin lahat ng seryoso kay Mark. Bigla akong naalala. Doon sa underground ng simbahan, nung tumirik ang mga mata mo, Mark, nung hinawakan kita, bigla akong parang dinala sa unang panahon kung saan parang nag-i-exist pa talaga ang lugar na ito. Ha? Anong nangyari, Tol? Nakita ko ang lahat kung paanong nagsimulang isumpa ang lugar na ito. At sa palagay ko, alam ko kung paanong matatakasan ng sumpa. Ha? Paano? Katulad nung ginawa nung pare. Tumalon siya sa tulay at nagpakalunod. Ha? Kailangan din nating magpakalunod? Sa palagay ko, kailangan nating malunod at mamatay para makalis tayo sa sinumpang lugar na ito. Sa palagay mo lang, ibig sabihin hindi ka sigurado? Ganun na nga, Santi. Paano kung di tayo makalis pagkatapos nito? Mamamatay lang tayo sa wala. Mas mabuti ng subukan yun kaysa mamatay tayong inaalay sa kadiliman. Ayaw kong sapitin ang katulad ng nangyari sa ibang mga taong biktima ng aswang. Oo, sang-ayon ako sa sinabi ni Ray. Kung mamamatay lang din naman kami ng anak ko rito, mas mabuting may nasubukan akong paraan para maisalba ang buhay namin. Sigurado ako na kung buhay lang ang asawa ko ngayon, yun din ang sasabihin niya. Tama. O ano guys, wala nang atrasan to. Kailangan na natin gawin to habang hindi pa huli ang lahat. Habang wala pa yung mga aswang. Nandiyan na po sila sa labas. Nararamdaman ko na sila. Pagdungaw nga namin sa bintana ng sira-sirang kubo, may nakita na nga kami mga namumulang mga mata ng aswang sa di kalayuan. Napatingin na lang kami ni Yago sa katawan namin. Dahil halos wala na kasi ang dugo ng aswang. Dahil nabura ito nang tumawid kami sa sapa kanina. Nagkaisa na nga kami na pumunta sa tulay. Pero bago makalabas ng sira-sirang kubo ay may dalawang babaeng abwak na kaagad na sumalubong sa amin. Pero mabuti na lang at alerto talaga si Kuya Riv. Dahil sa kasanayan niya sa pagiging sundalo, kaya mabilis niyang napatay ang mga yon. Nagsimula na kaming tumakbo sa gilid ng sapa, kabanong. Diniretso lang namin yon hanggang sa hindi kalayuan ay naaninag ko na nga ang tulay.
Ayun! Mga kasama! Nakikita ko ng tulay! Bilisan natin! Pagsulyap ko kay Mart, ay nakita kong pagod na siya. Huminto ako at dali-dali ko siyang inakay. Hindi naman na siya tumanggi dahil alam niya na rin sa sarili niyang pagod na talaga siya. Ganun na rin ang ginawa ni Yago sa kanyang girlfriend. Ako, si Kuya Riv at Yago, lahat kami ay may akay-akay na umaakyat papuntang tulay. Subalit, pagdating namin doon, ay tumambad kagad sa aming mga paningin si Mang Amon, Inka Mona, Dakngat, Butchok at ang iba pang mga aswang na natatandaan kong napatay namin. Nagulat kami dahil para sila mga nabuhay na bigla. Teka, paano ka nabuhay, Butchok? Pinatay na kita. Sigurado ako napatay na kita. Pati yung mga ibang taga-baryo na aswang na napatay natin, buhay din sila. Paano to nangyari? Naging immortal na ba kayong lahat dahil sa sumpa? Natumbok mo, batang-bata! Matalino ka talaga mag-isip kaya bagay na bagay ka rin na magmana ng kapangyarihan ng asma. O kung ayaw mo naman, gagawin ko na lang kayong isang ordinaryong kapwak. Kapag babae, magiging para kayong taong uwak na may kakayahang lumipad at makakita kahit gaano pa kalayo. Kung lalaki naman, magiging mga taong mayawak kayo na tila gagawing dagat ang lupa na kaya niyong sumisid sa ilalim nito. Wala kami pinipili dahil uuwi na kami. Ala? Uuwi na kayo? Hindi kayo pwede umuwi dahil hindi pa tapos ang pista. Hindi pigilan mo kami kung kaya mo, pero wala ka na magagawa dahil aalis na kami sa sinumpang lugar na ito. At paano mo naman gagawin yan? Gagawin namin ang katulad ng ginawa ni Father Minito. Ha? Huwag mong babanggitin ng walang yang pangalan na yan. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ang mga ito. Siya ang dapat na nagdurusa sa paulit-ulit na sumpa na ito. Siya ang totoong sumpa. At dahil sa binanggit mo ang walang yang pangalan na yon, nagbago na ang isip ko. Lahat kayo ay mamamatay. Kukunin namin ang mga ulo nyo at susunugin. Pagkatapos ay kakainin namin ang mga laman loob nyo at sisip-sipin ang mga sariwang dugo nyo. Kahit ang mga buto nyo ay sasairin namin o kahit ang kukunin nyo. Sinisiguro kong walang matitira sa pagkatao ninyo at hindi kayo maaalala ng lahat. Wala kaming pakialam sa mga pinagsasasabi mo. Ngayon na, Kuya Riv! Yago! Pagkasabi kong yun, ay magkakasunod na pinaputukan ng baril ni Kuya Riv sa ulo si Mang Amon at si Yago naman ay binato kay Inka Mona ang soldier's knife na tumama sa kanyang dibdib. Pero buhay pa rin sila at umismid lang kaya makakasunod na kaming tumalon sa tulay. Sinubukan pa kaming abutin ng mga aswang pero hindi na nila nagawa pa. Bumuluso kaming lahat pababa at naghawak-hawak na mga kamay. Siniguro naming walang aahon sa amin na hindi nalulunod upang sabay-sabay kaming makaalis sa sinumpang lugar na yon. Unti-unti na akong nawala ng hangin kaya masinigpitan ko ang kapit kay Mark. Hanggang sa tila lamunin na lang ako ng liwanag. Pagdilat ng mga mata ko, nasa ospital na ako kaharap ang isang nurse. Napabalikwas ako ng bangon at tinanong siya kung ano ang nangyari. Ayon sa babae, nakita kami sa isang ilog kasama sina Kuya Riv, Dongyan, Santi, Yago at Mark. Katulad ko, ay ligtas ang lahat. Kaya napayak ako sa tuwa, Kabanong. Makalipas ang isang linggo matapos naming makalabas sa ospital, tila nag-iba ang pag-uugali ni Mark. Palagi siyang nananaginip na kumakain ng sariwa at dugong karne ng tao. Sinabi niya sa akin na sa panaginip din niyang yon ay para siyang nag-aanyong asbo. Sa takot ko ay dinala ko kagad siya sa albularyo. Noon ay hindi ako naniniwala sa mga ganitong mga manggagamot. Pero matapos ang inkwentro namin sa mga aswang ay niyakap ko na rin ang mga kababalaghan. Napag-alaman nga namin na merong isinalin si Inka Mona kay Mark nung panahon na siya inaatake ng epilepsy. Pero sa tulong ng magaling na albularyo
ay naalis ang sumpa na yon para maging asbo ang kapatid ko. At para tuluyan na rin matapos ang sumpa sa Baryo Linggit, nagpatulong kami sa mga paranormal expert na isara na ang lagusan. Simula noon ay hindi na lumitaw ang baryong yon para makapambiktima. At tuluyan na nga silang nakulong sa sarili nilang sumpa. Mga kabangers, mga kayanggaos, kabanong po uli. Maraming salamat po sa pagsubaybay ngayon sa bago nating kwentong ito. At kung medyo nabitin po kayo, nakikiusap ako na kung po pwedeng bisitahin niyo naman yung isa pa nating channel, yung Pamela Clamil na channel. Mga kwentong mga aswang rin po yun at kababalaghan. Pwede po bang pakipindot na rin po yung subscribe button doon? Kasi konti pa lang po yung mga subscribers doon eh. Tapos, huwag niyo rin pong kalimutang mag-comment kung saan po kayo nakatira para mabati ko rin po yung mga kalugar ninyo. At don't forget to click the like button. So, hanggang sa muling magagandang kwento, wakas!